Dakuin ho natin ito mga boss. Toong nagkaroon. Attorney Claire Castro versus Inday Sara Duterte, mga bossing. Natatandaan nyo ho, mga kababayan, yung vlog ni Maharlika. Yung vlog ni Maharlika, ang sinasabi po doon, si First Lady Lisa Marcos ay nakakulong daw po o nakulong daw po sa isang lugar o sa isang detention facility doon sa LA. Isang parte po ng Estados Unidos. Ngayon ho, mga kababayan, ang ginawa nilang style, sinasabi nila na merong isang lalaking namatay at nandoon din daw po si First Lady Lisa Marcos. Tapos ang pinamukha nila sa mga uto-uto nilang mga DDS ay naglabas sila ng picture o screenshot o picture ng isang pader at doon daw po sa pader na yon nakakulong si First Lady Lisa Marcos, mga kababayan. Matatawa ka na lang no, kung paano nila paniwalain yung mga DDS. Biruin mo, ito pagka pinicturean ko tong pader na to, tapos ang sasabihin ko, o diyan nakakulong si Sara Duterte sa loob niyang pader na yan. Okay na ho sa kanila. Julie Castro, Cecil Fernandez, nakaabot kayo sa live. Shout out sa inyo. Di ba? Ganon kadaling papaniwalain po yung mga DDS. Kumalat sa social media. Madami ang naniwala na nakulong si First Lady Lisa Marcos. Mga bossing, sa mismong sa mismong Facebook ko, sinahanap si First Lady. Mark, nasa si First Lady. Hindi makalabas kasi nakakulong. Madami pong naniwala doon. Mga kababayan, sino ang source? Pakinggan po natin ito. Good afternoon po, Yusek. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time Yan sa kasalukuyang recent interview, di ba? Ngayon lang ng mga balita, yung pinaka-latest na interview kay Inday Sara Duterte. Nasabi niya Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Saglit lang. Ang sinasabi niya, yung May 1, sinabi din ni Inday Sara Duterte yan. May 1! Ano daw ho? Ano tawag doon? May 1, yung bigas, inilabas. May 2, tapos na daw ho agad, mga bossing. No? Para mapagtakpan daw ho yun, ililabas yung issue ni Pulong. Si Chi, nandyan na. One squad. Suled! Ipinangtakip daw yung video ni Pulong para doon sa hindi nagtagumpay na 20 pesos na bigas. Kaya lang naman hininto yung 20 pesos na bigas, mga boss Chip Amo sir, sa kadahilanan na in-issue ni Inday Sara Duterte, binigyang kulay ni Inday Sara Duterte. Di po ba? Kaya hininto. Pero ibabalik pa din po yan pagkatapos ng eleksyon. Ihininto lang kasi nga sabi ni Inday, bakit ninyo inilabas yan bago mag-eleksyon? Okay lang yata kay Inday na magutom yung mga DDS, no? Basta ilabas na lang yung 20 pesos na bigas pagkatapos ng eleksyon. Hindi po ganun ang paggugobyerno. Eto, ano pa yung sinabi niya dito? Ano sinabi ni Inday Sara Duterte? Tuloy ko, mga bossing. Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Ayan mismo galing po sa nagtatanong, mga kababayan. Sabi ni Sergio Calma, hininto ng COMELEC para iwas politika. Yan po ang tunay na dahilan. Ba't hinto muna yung 20 pesos na bigas? At ibabalik po, May 13.
Ulitin natin ha. Sino daw po ang nagsabi nito, mga boss chief A Amos? recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Oh, ipinantakip daw ho, mga kababayan, doon sa issue na yon na sinasangkot nila si First Lady Liza Marcos, yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yes, dating Pangulong Duterte. Biruin mo yan. Samantalang 2017 pa lang ho, iniimbestigahan na ho yan, mga kababayan, at ngayon lang po dinakip. At ipinangtakip daw ho doon sa issue ni First Lady. Ngayon, ang sagot ni Attorney Claire Castro. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Kay Inday Sara Duterte pala nang galing ang fake news. No? Kung ganun no, mga kababayan, syempre sino mas pakikinggan mo dyan? Si Maharlika o ang vice-presidente? Sino ang mas makakakuha ng unang impormasyon yan? Ang vice-presidente o si Maharlika? Ako naniniwala ho ang vice-presidente. Mga kababayan, mas malaki po ang reach niyan o ang intelligence niyan, mga bossing, sa mga ganyang bagay. Kaya nasabi ni Atty. Claire Castro o ni Yusek Castro, sa kanya pala nang galing ang fake news. Di ba? Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa kay First Lady. Ayan, ipapaliwanag ho, mga kababayan, kung paano nasabing fake news yan. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Yan. Makikita po natin na kasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuso, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, Yan, umatin pa ng Girl Scout of the Philippines, di ba? at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala Wala, nauna pa yung pag-uwi ni First Lady. ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito po, Wala, sunog ang mga DDS dito. Sunog yung mga kasulid dito, mga kababayan. Hindi ba? Kasi ganyan na lang ho ang mga estilo niyan. Ganyan na lang ho ang mga gagawin niyan, mga boss chief amo, sir. Susubok na mapabagsak ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Pero wala na. Sunog na ho sila. Wala na pong naniniwala sa kanila, mga kababayan. Hindi na po sila pinapaniwalaan. Kaya ang nangyayari ho, lalo na apektado yung Duterte, wala nang bumoboto sa kanila. Di po ba sabi ni John, kung may issue si First Lady sa US, ba't di nabalitaan doon? Totoo ho yan. No? Kasi malamang ho, mga nagkakandara pa na ho yung mga malalaking news doon sa US para ibalita po yun. Pero wala tayo narinig. Ang narinig lang natin na nagsabi niyan, si Maharlika. At eto ngayon, pati kay Inday Sara Duterte.
Mga boss, chief, amo, sir, magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.